Mga kwento ni Ale. Tumubo ang balahibo sa buong katawan at naging itim at mabangis na nilalang. Isang kapre na may apoy sa mga mata. "Sumama ka!" sigaw nito. Sa tindi ng takot, napaupo si Kaloy, umiiyak, nanginginig. Ngunit biglang narinig niya ang kanyang pangalan. "Kaloy!" Paglingon niya, nakita niya ang totoong Aling Miling. Hawak ang krus at dala ang dasal. Mabilis itong tumakbo sa kanya. Nang makita ng kapre si Aling Miling, sumigaw ito ng malalim at matinis bago maglaho parang usok, kasabay ng pagkalat ng alitaptap sa hangin. Alas 4 ng umaga, dumating si Mang Kanor, pawisan galing sa pangingisda. Nang ikwento ni Aling Miling ang lahat ng nangyari, niyakap nila si Kaloy at sabay-sabay silang nagdasal. Kinabukasan, may kumatok sa kanilang bahay. Isang dalagita na tila nilalagnat, maputla at nanginginig. "Pakitulungan po ang lola ko, may sakit po siya." Sinubukan siyang paalisin ni Aling Miling, ngunit ang dalagita ay lumuhod at umiyak. "Saan kayo nakatira, Iha?" Tumingin ito sa bundok kung saan tumungo ang mga nilalang kagabi. Nang marating nila ang lugar, napansin nilang ito ay napapalibutan ng mga lumang puno. May anino ng mga nakabitin. Pagpasok nila sa bahay, totoo ngang may sakit na matanda. Ngunit isang bagay na hindi nila maipaliwanag, walang pintuan ang bahay. Parang matagal nang nakatayo roon at hindi sila sigurado kung tao pa ba nakatira doon. Binuhat ni Mang Kanor ang matanda at isinugod sa ospital. Gumaling ito makalipas ang ilang araw, subalit ang dalagita hindi na muling nakita. Lumipas ang ilang taon, unti-unting dumami ang naninirahan sa Tagkabana, pero sa tuwing sasapit ang